What's up guys? So yun na guys, for this edition is bumalik muna tayo sa Kasnel era kasi nga namimiss ko ang Kasnel. So even though may cast din na ngayon, is hindi pa rin talaga natin makakalimutan ang kilig vibes ng Kasnel dati. Ang kinalakayan nating pinakamalaking fandom ng Love Team. So ayun na nga, balikan natin ang Kasnel era ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla, ang 12 taong pagiging Love Team at 11 taong relasyon. So, sit back and relax. Mamaya na yung cast din dyan. Ano nga ba nagsimula ang Kasnel guys? Nagsimula ang Kasnel noong 2010 sa GMX. Daniel Padilla unang nakilala at si Catherine Bernardo naman ay umi-extend na sa mga teleserye bilang batang version ng mga bida. So ayun na nga, noong 2010 is sumikat na nga si Catherine Bernardo sa Mara Clara kung saan nakatambol niya dito si Albi Casino. And since nagkaroon ng issue si Albi Casino na dapat ay magiging katambal na nga niya sa Growing Up, is pinalitan ito ni Daniel Padilla. So paano nga ba si Daniel Padilla naging leading man ni Catherine Bernardo? So si Daniel Padilla noon ay pumila nga para sa Growing Up, para sa papel ni Albi Casino. At yun na nga, nakita siya ni Catherine Bernardo nga at siya yung pinili na maging leading man. Sa sobrang tuwa nga noon ni Daniel ay tumawag siya sa mama niya na siya yung pinili nga. At personal choice talaga siya ni Catherine Bernardo. Pinakaunang project nga ng Kasnel ay ang Growing Up kung saan nakitaan sila ng click na pagtatambal kasi nga nakuha nga ni Daniel Padilla ang timpla ng mga kababaihan sa kanyang pagiging bad boy look. So ayun na nga, naging click din ang tambalan nila bilang si Patrick at Ella na naging patok nga sa masa bilang si Daniel nga ay charming at malakas ang sex appeal at ito na nga si Catherine Bernardo nga ay galing nga sa Mara Clara kung saan sikat na ito. Nagkasama ulit si Daniel Padilla at Catherine Bernardo sa isang teleserye kung saan ang dapat leading man nito ay si Enrique Hill, ang Princess and I. Dito nagsimula ang second lead syndrome kung saan naagaw ni Daniel ang trono ng pagiging leading man dahil nga sa mas click ang papel niya bilang si Gino at siya nga ang naging prinsipe at naging endgame ni Princess Mikay. Pagkatapos ito ay nagtuloy-tuloy nga ang Kasnel sa susunod nilang teleserye ang Got to Believe in Magic. Ang Got to Believe in Magic ay kwento ni Joaquin at Chichay na kung saan mas lumaki nga ang fandom ng Kasnel, hindi lang national kundi international na. Pagkatapos nga ng Got to Believe ay nagpahinga muna ang Kasnel ng 2 taon. Noong 2016 napili ang Kasnel na gumanap sa hit series remake ng Pangako Sa'yo ni Jericho Rosales at Christine Hermosa bilang si Angelo at si Ina. At noong 2018 naman ay ang Kasnel ang gumanap bilang sa trilogy ng Lobo ni Angel Locsin at Immortal nila ni John Lloyd Cruz ang La Luna Sangre kung saan gumanap nga si Daniel bilang vampira na si Tristan at si Catherine bilang si Malia. Pagkatapos ito ay ang House Arrest of Us kung saan ito nga ay ginawa noong pandemic. So pagkatapos naman ng House Arrest of Us ay ang last nga nila na teleserye ang Too Good to Be True bago nga naghiwalay ng landas ang Kasnel. Dumako naman tayo sa mga box office movies ng Kasnel. Ang pinakaunang movie na ginampanan ng Kasnel ay ang Sister Akas kung saan ito ay Metro Manila Film Festival na ang bida dito ay si Vice Ganda, ay de las Alas at Chris Aquino. After nga nagumanap doon ng Kasnel bilang ang mga younger teenage love team mga panahon na yon, ay gumawa pa ulit sila kung saan naging starring ulit ang Kasnel sa 24/7 in Love. After nun ay nagkaroon na sila ng solo movie, ang Must Be Love, kung saan nga ito nga ay naging box office, kung saan sila ay nanalo bilang bagong promising Love Team of the Year at yung Prince and Princess hanggang sa napunta na sila sa Teen King and Teen Queen. So pagkatapos nga ng Must Be Love nila na movie ay gumawa ulit sila ng movie. Sumugal ulit sila ang She's Dating a Gangster. So pagkatapos ng She's Dating a Gangster kung saan nga is box office ulit ito, ganong kalakas ang hatak ng Kasnel sa madlang people. Kung saan nakagawa na naman sila ng another pelikula na gawa na naman sa Wattpad, ang A Crazy Beautiful You. Pagkatapos nito ay ang Barcelona A Love Untold kung saan nagkaroon sila ng unang on-screen kiss na hinintay nga talaga daw ni Daniel ang 5 taon. So doon sa Barcelona A Love Untold na isinute pa ito sa Spain, sa Espanya. So after ng Barcelona is nagtambal sila ulit sa Can't Help Falling in Love. At ang pinakahulingan nilang pelikulang ginawa ay ang The House of Us.
Sana magtatambal sana ulit ang Kasnel sa kanilang comeback movie, kaya lang nga nagkaroon ng mga di magandang pangyayari. Nauwi nga ito sa hiwalayan nga sa totoong buhay. Kung napapansin nyo nga ang pelikula ng Kasnel ay unti-unti nga sa pelikula ay unti-unting nagkakalayo na nga yung gap ni Daniel at ni Catherine. Parang sa totoong buhay, nauwi na nga sila sa hiwalayan. So yung comeback movie sana nila ay hindi natuloy. So yun ang pinakaabangan ng Kasnel fans, kung kailan ulit sa tamang panahon magtatambal ang Kasnel. From real to real couple ang naging samahan ng Kasnel. Hindi lang sila basta malaking love team, kundi naging sila din sa totoong buhay sa loob na 11 taon. Sa nakaraang mga interview nga, isiniwalat nga ni Daniel Padilla na 1 taon niyang niligawan nga si Catherine Bernardo, at nung Princess and I ay sila na noon ni Catherine Bernardo. So, sa di malamang dahilan nga na sila lang ang nakakalam ay nung 2023 nga ay naghiwalay ng landas ang Kasnel, kung saan nga ang sinabi nga sa naunang nagpost nga sa kanyang social media account si Catherine Bernardo na ang pagmamahala nila ni Daniel at ang relasyon nila ni Daniel ay nag-umpisa ng may respeto at nagtapos ng may respeto. So hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoong dahilan ng hiwalayan ng Kasnel. Sila lang dalawa ang nakakalam nun, kasi nga wala tayo sa personal nilang buhay. Ang alam lang natin ay mga chismis at mga haka-haka. So kung ano man yun, hayaan na natin silang dalawa ang nakakalam ng breakup na yun, kung meron man itong third party o wala. As a Kasnel fan, nalungkot din ako sa nangyari sa kanila, kasi nga ang inaasahan ng lahat sa hinaba-haba ng kilig at pagmamahalan nga ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo ay marami ang nag-i-expect na mauuwi nga sila sa simbahan o sa kasala na sila na magkakatuluyan. Kaya lang nga, sabi nga nila, expect the unexpected. Kung saan nga, nagulat na lang ang lahat nang ibalandara nila o ibalita nila ang kanilang breakup. Marami ang nasaktan, ang mga kinalakihan, ang mga lumaki na sa Kasnel era o yung nakasubaybay na nga sa kanilang love team at true to life couple o true to life na relationship nila ay nasaktan. Maski nga ako nasaktan nung naghiwalay yung Kasnel. Pero ganun talaga, wala tayong magagawa. So kung ano man yung reason ng kanilang hiwalayan is wala na tayo doon. As a fan, supportahan na lang natin sila bawat isa. Wag na natin gatungan o wag tayong mag-bash ng mag-bash, kasi wala naman tayong alam. Ang alam lang natin yung mga chismis nito, chismis doon. So bilang fan nga, if you are true fan, support na lang tayo silently sa desisyon ng Kasnel na maghiwalay ng landas. Malay natin, di ba? Sa ending, ang endgame sila pa rin, kailangan lang nilang huminga, at ang endgame ma-realize nila na sila pa rin. Yes! At yun ang panghawakan natin. O kahit na hindi maging sila ulit, basta masaya lang sila as a fan, pag-pray na lang natin ang happiness ng Kasnel. At minsan nga, di ba, huwag natin kalimutan na pinakilig din tayo nila. As of now nga, gumagawa na nga ng kanya-kanyang project ang Kasnel. Si Catherine Bernardo nga may upcoming movie with the Alden Richard at busy rin siya sa mga endorsement. Si Daniel Padilla naman ay busy na at magpo-focus na rin sa kanyang solo career nga. At ang pinakaunang priority nga niya ay ang kanyang music industry o kanyang pagiging mangawit to singer. So, wish them well na lang. Instead na i-bash natin ang Kasnel or i-bash natin si Daniel, is wala tayo doon sa pinangyarihan. Wala tayong alam, di ba? Ang alam lang natin is mga haka-haka, mga chismis, mga vlogger na pinapakalat na wala namang pruweba. So, hayaan na lang natin sila as a respeto na lang, di ba? Maging masaya na lang tayo sa kung ano mang pinili nila. Wag na tayong gumatong pa, kasi wala naman tayong napapala sa pambabash sa kanila di ba? Ni-stress lang tayo. So, bilang fan, kung totoo kang fan, maging masaya na lang tayo sa kanila. Sa pinili nilang landas kung saan sila masaya, kung sino nagpapasaya sa kanila, maging masaya na lang din tayo. At yun na nga, abangan na lang din natin ang magiging love life ni Daniel Padilla, kasi si Catherine Bernardo parang umuusbong na yung bago niyang love life. So si Daniel Padilla na lang ang aabangan natin kung sino nga ba ang magpapatibok ulit ng puso ni Thinking o ni Supremo Daniel Padilla. So good vibes lang tayo. Yun ang mga ka-chicks mix, wala naman talaga yan sa tagal ng pagmamahalan kung malalaman natin na mauuwi talaga tayo sa pagpapakasal, o tayo na ba talaga o kayo na ba talaga ang magkakatuluyan. Hindi naman yan masusukat sa haba ng relasyon, di ba? Minsan nga yung iba nga nagkita lang 2 buwan, 3 buwan, magulat ka na lang nagpakasal na. Yung iba nga
tumagal ng 10 taon, 20 taon, nauwi pa sa hiwalayan. Kahit nga mag-asawa ngayon, nauwi na sa hiwalayan. So, hindi ibig sabihin na matagal na kayo is kayo na talaga. Hindi yun. Kasi may mga bagay talaga na nangyayari na hindi natin inasahan. Katulad nga ng sabi ko, expect the unexpected. May mga bagay na hindi natin ginusto, pero nangyayari talaga. Kahit na nga ini-imagine natin yung sarili natin sa isang tao, pero kung ayaw talaga ng Diyos na hindi siya para sa'yo, hindi siya para sa'yo kahit magtumbling-tumbling ka pa. So, wala sa haba ng relasyon yan, at wala rin sa tatag ng relasyon, o wala rin sa tinatawag na kasal para masabi talaga na kayo talaga sa habang buhay. Kasi nga nagbabago ang bawat isa. Ang damdamin natin nagbabago. So, hindi lang pangarap sa buhay natin ang nagbabago, patay na rin ang mga puso natin nagbabago. So, yun na nga, sana nga makausad na tayo, yung mga basyon dyan umusad na. Kasi talaga, wala sa haba yan. Kung kayo, kung hindi kayo, hindi kayo. Ito nga yung sinabi na pinagtagpo pero hindi tinadhana. So, sa aking mga Kasnel co-fan dyan, mag-move on na tayo.